Uy, saglit. Pwede ba kita ipag-pray muna? Huwag mo muna i-scroll. Kaya mo ipag-pray kita sa oras na to. Siguro ang dami mong inaalala ngayon. Ang dami mong worries. Kasi ang dami mong pinagdadaanan. Pero hayaan mo ilapit natin kay Lord lahat yan sa pamamagitan ng prayer na to. Let's pray. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, Panginoon, ikaw po yung lumikha ng langit at ng lupa. Ikaw po ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. May hininga man, Panginoon, or wala. Ikaw po ang pinanggalingan ng lahat. Lord, itong tao na to, ikaw rin po ang nagdikha sa kanya. Kaya, Panginoon, alam ko po na nalalaman niyo po, nakikita niyo po yung kanya pong pinagdadaanan sa kanya pong buhay ngayon. Maybe, Panginoon, naisip po niya na para bang tahimik ka, para bang hindi mo alam yung kanyang pinagdadaanan. Na para bang, Lord, wala ka sa kanya pong tabi, na wala ang iyong presensya. Pero Panginoon, hayaan po ninyo na sa oras na ito ay maramdaman niya, Lord God, na naroon ang iyong presensya sa kanya pong tabi, Panginoon. Dahil naniniwala po ako, ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kahit, Panginoon, yung pinakanatago ng taong ito, na hindi niya ma-open, Panginoon, yung problema. Hindi niya masabi sa ibang tao, Panginoon, kung ano talagang pinagdadaanan niya. Maybe masaya po siya kapag kaharap yung ibang tao, Panginoon. Maybe, Lord, nakakangiti po siya. Pero ang totoo, Panginoon, durug na ang kanyang puso, Panginoon. Lord, naniniwala ako na ikaw ang Diyos, Lord God, na hindi mo po hahayaan na nahihirapan ang taong ito. Hindi niyo po kalooban na mahirapan ang taong ito, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, dalangin ko po sa oras na to, ipadama mo po sa Kanya, Panginoon, ang iyong pong pagkilos. Dahil sabi nga po sa inyong salita, Panginoon, in 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxieties on Him because He cares for you. Panginoon, nagmamalasakit ka po sa taong ito. Kaya naman naniniwala ako, Lord, na kapag ibinigay niya yung kanya pong pinagdadaanan ngayon, yung kanya pong inaalala ngayon, bibigyan mo po siya, Panginoon, agad ng kapahingahan. Dahil ikaw po ay nagkikare sa taong ito. Panginoon, hayaan po ninyo, bigyan niyo po ang taong ito ng puso na magpapakumbaba sa iyo, ilalapit sa iyo, ibubuhos sa iyo lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, right now, habang siya po, Panginoon, ay nananalangin, naniniwala ako na meron kang ginagawa, na meron ka pong binabago sa kanya pong buhay. So I pray in the name of Jesus, Lord, whatever that worries, whatever that difficulties, Panginoon, whatever that fear in the life of this person, Lord, begin to remove it right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Panginoon, agad pinagkakatiwala ko po siya sa iyo, Panginoon. Magpakilala ka pa sa buhay ng taong ito. Lord, yakapin niyo po siya sa mga oras na to. Habang siya po ay umiiyak dahil sa mga problema, Panginoon, punasan niyo po ang kanyang mga luha na matagal na po niya, Panginoon o God, pinagdadaanan. Kaya naman, Lord, salamat po. Maraming salamat po. Pinagkatiwala ko po ang taong ito sa iyo. Thank you, God. We honor you. In Jesus' name. Amen and amen. Di ko alam kung ano yung mga wino-worry mo ngayon, pero sabi kasi ng word ni Lord, cast all your anxieties on Him because God cares for you. Pag sinabing i-cast natin, ibig sabihin ibigay, ilagak natin sa Panginoon. Huwag mong sarilinin kasi mahihirapan ka lang. Ang gagawin natin, ibigay kay Lord kasi hindi natin trabaho na bitbitin yung worries na yan. Kundi, ang trabaho natin, ibigay kay Lord, ipagkatiwala sa Panginoon. Siya na ang bahala sa iyo. Yan lang, always remember that Jesus loves you. God bless.